Kamusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko aayusin ang nasirang part nitong TG8 mga ka-review. Ayan, at bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kina Salamat sa panonood mga ka-review. So, magsimula na tayo mga ka-review. So, napakasimple lang nito buksan mga ka-review. I-unscrew lang natin yung mga screws niya. Ayan, mga screws. At na-unscrew ko na pala halos lahat mga ka-review. May ilan na lang na hindi ko pa na-unscrew. Ayan. So, nandito na pala yung mga springs mga ka-review. Mga screws mga ka-review. Tinago ko lang. Tapos, buksan natin ito dito. Meron pa pala. Ayan. So, eto mga ka-review, para hindi nyo makalimutan ang pattern sa loob mga ka-review, or kung iilan ang spring ang nasa loob, pwede nyo siyang picturean mga ka-review. Picturean nyo lang siya mga ka-review, para hindi kayo makalimot at mabalikan ninyo ang mga pattern sa loob. Ayan. So, yung kanyang air pump mga ka-review, tinanggal ko na pala kasi yun ang may sira. So, ito nga pala ang kanyang air pump piston cylinder mga ka-review. Ayan. Ito ang kanyang piston. At ang kanyang charging handle sa likuran. At itong kanyang charging handle sa harapan mga ka-review. Kapag pinipush natin ito dito. Ito. Ayan. Kapag nakasaksak to mga ka-review. Ayan. Nakapush yan mga ka-review. So, lagyan natin yan. So, ganito nga pala siya sana mga ka-review. Ayan. Eto mga ka-review, itong kanyang hook dito, pag ganyan sana yan. Ayan. Tapos nabali siya, kaya hindi na siya, ayan, hindi na siya naikakasa kasi nabali. So, ang gagawin ko sana mga ka-review, gaya ng sinabi ko sa nauna kong video, lalagyan ko sana siya ng epoxy dito at dito rin, para maikabit itong kanyang nasirang part mga ka-review. Diyan. Ayan. Para maikabit siya mga ka-review. Pero na-realize ko mga ka-review, kapag lagyan ko siya ng epoxy sa gilid para maikabit siya, kaunting epoxy lang ang mailalagay ko mga ka-review. Ayan. Na-realize ko mga ka-review, kung malagyan ko man siya ng epoxy at maikabit man to, masisira agad mga ka-review, kasi kaunting epoxy lang ang nailalagay sa kanyang gilid para mag-fit in pa rin siya dito mga ka-review. Ayan, kaunting epoxy lang ang mailalagay sa gilid at dito rin. So, na-realize ko mga ka-review na iba na lang ang gagawin ko mga ka-review. Hindi ko na gagamitin itong kanyang charging handle sa likuran,
at itong sa harapan. At ang gagawin ko na lang mga ka-review is i-disregard na rin itong kanyang upper piston hook. At gagawa ako ng charging handle niya dito sa itaas mga ka-review, para ang pagkasana niya mga ka-review pag ganito. Ayan. At may part din ako na sisirain sa body niya mga ka-review, para magawa ko ang repair na ganun. At pwede ko siyang maikasa pag ganito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. So, ang part na sisirain ko mga ka-review is itong kanyang charging handle sa harapan. Ayan. Hahatiin ko to mga ka-review sa hanggang dito. Ayan. At itong part lang na to ang gagamitin ko mga ka-review. Tapos ito rin dito mga ka-review. Sisirain ko tong part na to mga ka-review. Ito. Ayan. At ito rin dito mga ka-review. Ito. Ayan dyan. Itong part na to. At ganun din dito mga ka-review. Dito rin. At ito rin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-review. So, ayos siya mga ka-review. Yan. Okay na siguro to mga ka-review. So, itong part naman dito mga ka-review. Ayan, ito. Kortihan lang natin ng kaunti. Gamit tayo nitong nail cutter or kung anong pwede nyong gamitin mga ka-review. Ito. Ito na yan. Yan. Tingnan ko kung naikakasaba. Ayan. Dapat kasi dumaan itong kanyang cylinder mga ka-review. Eto. Dapat natin to padaanin. Ayan. So, kulang pa. Kurtihan pa natin. Ito. Tingnan natin kung dadaan na ba ang kanyang cylinder. Ayan mga ka-review. Dumaan na siya. Ngunit may problema pa pala mga ka-review. Itong part dito mga ka-review. Ito. Yan. Nagpre-prevent siya na dumaan itong kanyang cylinder. Ayan. So, hindi pa aabot sa kanyang trigger hook mga ka-review. Ang itong hook. Eto mga ka-review. Yan. Hindi pa rin siya naaabot sa trigger hook ang kanyang piston hook. Ayan. Dahil sa part na to mga ka-review. Eto. So, kortihan natin yan. Eto mga ka-review. Gumamit ako ng kandila at apoy. So, papainitin ko tong screwdriver mga ka-review. At ito ang gagamitin ko na pang carve sa part na to dito. Ayan.
tingnan ko mga ka-review kung nag-fit in na ba siya. Eto mga ka-review. Ayan. So, nag-fit in na siya mga ka-review. Hindi na siya nasasagi sa part na to dito. Ayan. So, nakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, ganun din ang gagawin ko sa kabila mga ka-review. Dito. Ayan. So, eto mga ka-review. Ayan. Kinurtihan ko na ang both sides nitong kanyang katawan. At mamaya mga ka-review sa video na to, gagawan ko to ng butas dito mga ka-review. Para dyan dadaan yung kanyang charging handle sa gilid. Yung pa ganun. Ayan. Bubutasan natin yan. Bubutasan ko yan later. So, balik tayo sa kanyang piston cylinder mga ka-review. Ayan. At lalagyan natin ng epoxy ito dito mga ka-review para maikabit siya dito. At ito nga pala ang epoxy na ginagamit ko. Ayan. So, papakita ko sa inyo. So, eto mga ka-review, meron ako mga sobrang PVC na sheets. Eto, pina-straighten ko sila mga ka-review. At may kakapalan din. Kasi ito yung PVC pipe na pinakamalaki mga ka-review. Eto siya. Ayan. Malaki to mga ka-review. At may kakapalan din. Ayan. I think may mas malaki pa dito mga ka-review, pero ito yung available sa amin na makapal, kaya recommended ko siya mga ka-review. Kung may mga gusto kayong gawing projects, pwede nyo itong gamitin. So, hindi ko nga pala nagawa ng video mga ka-review, hindi ko pa nagawa ng video kung paano ito in-straighten, pero napakadali lang mga ka-review, at i-explain ko na lang sa video na to. So, nag-cut pala ako ng part dito mga ka-review. Ayan. Kinut ko siya mga ka-review. Tapos, yung part na yun mga ka-review is hindi pa straight. Kaya ang ginawa ko ay pinalambot ko siya gamit ang apoy mga ka-review. May stove kasi kami mga ka-review. Tapos, binabad ko lang yung part na yun sa apoy hanggang sa lumambot na siya. At kapag lumambot na siya mga ka-review, ay inilagay ko siya sa flat na surface tulad nito. Ayan. Tapos pinipress ko siya ng isang flat na bagay mga ka-review tulad nito, tabla. Ayan. Pinipress ko siya mga ka-review. Pwede ko rin siyang tapakan mga ka-review para mas ma-straighten talaga ang kanyang shape tulad nito. Ayan. So, pag tumigas na siya mga ka-review, hindi na siya malambot, straight na ang kanyang shape mga ka-review tulad nito. So, ang gagawin ko ngayon mga ka-review is gagawan ko siya ng charging handle. Eto. Ayan. Pag ganyan siguro mga ka-review. I think ang gagawin ko mga ka-review is double charging handle ata mga ka-review. Yung pwede dito sa kabila at pwede din dito sa kabila. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito na ang shape na ginawa ko mga ka-review. Gusto ko siyang pa-triangle mga ka-review para less talaga ang chance na mabali din ito mga ka-review. So,
Ayan siya. Ganito siya mga ka-review. Ayan. Meron siyang handle sa kabila at meron din sa kabila. So, puputulin ko na siya mga ka-review. So, eto mga ka-review. Tapos ko na siyang putulin. At ikakabit ko na siya dito mga ka-review. Tapos lagyan lang ulit ng epoxy para dumikit. Ayan. Never mind na lang to mga ka-review. Kasi para ma-fill in din to ng epoxy dito at dito rin. So magmumukha siyang ganito mga ka-review. Ayan. May space sa gitna. Yung space na nasa gitna mga ka-review, magkakaroon niya ng epoxy. So papakita ko sa inyo. So, may konting suggestion nga pala ako mga ka-review. Itong epoxy mga ka-review. Kasi, mahirap siyang isettle mga ka-review. Gumagalaw siya from time to time. Kasi hindi pa gaano ka dikit ang epoxy. Hindi pa siya gaano ka nag-cure. Kaya, mahirap siyang isettle sa part na to dito mga ka-review ng air pump cylinder. So, ang ginagawa ko, pinapa-cure ko muna siya ng ilang oras. Tapos babalikan ko siya mga ka-review kapag madikit na siya or hindi na siya gaano ka gumagalaw kapag kinabit ko na silang dalawa. So balikan natin yan. So update ko nga pala kayo mga ka-review. Nagtumulo yung epoxy. Ayan. So bad idea din pala to mga ka-review. Kaya I think bago natin ilagay ang epoxy dito mga ka-review, dapat medyo hindi na siya ganito ang consistency mga ka-review. Dapat ilagay natin yung epoxy siguro after 30 minutes or 1 hour after natin siya ma-mix. Kasi kapag ilagay natin mga ka-review kaagad after mixing, ganito ang resulta mga ka-review. Hindi siya gaano ka dikit. Kailangan pa siyang patagalin. So, eto mga ka-review. Mukhang hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya nagsaslide mga ka-review. Kaya, ikabit ko na sila mga ka-review. So, eto na yung ginawa ko mga ka-review sa kanyang cylinder. Ayan. At tumigas na yung epoxy mga ka-review. Ayan, napakatigas. Ayan, kita nyo mga review. Nag-a-apply ako ng matinding force. Ayan, pero hindi pa rin nababali. So, sa paglalagyan naman mga review, binutasan ko na to dito. Ayan. Para mag-fit in siya mga review. At tatagos yung kasahan sa kabila. Ayan. So, nag-fit in naman siya mga ka-review. Ayan. Wala namang problema sa pag-slide niya. Ayan. Napaka-smooth. Kasi, nilagyan ko ng kaunting space mga ka-review. Ayan. At dito rin sa baba, may kaunting space yan. Para hindi talaga masagi ang plastic mga ka-review. Ayan. Kapag nag-slide. At may konting problema lang mga ka-review. Yung piston hook at itong trigger hook, hindi pa sila nag-aabot dahil hindi na ma-pull itong kasahan dito sa likod mga ka-review. Hindi na siya ma-pull. Ayan. Dahil nasobrahan ko ang paglagay ng plastic dito mga ka-review at epoxy. Ayan. So hindi ko naman pwedeng
sirain to dito mga ka-review para mapulang ito. Ayan. Kasi masisira yung laruan mga ka-review. Itong kanyang rail, matatanggal na yan kapag sisirain ko pa to dito. Kaya ang gagawin ko mga ka-review is hahatian ko to dito. Kukurtihan ko mga ka-review. At dito rin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. So, eto na siya mga ka-review. Tapos ko na siyang kurtihan. Ayan. Ito yung part na kinurti ko mga ka-review. So, dapat pala ganito yung shape na ginawa ko mga ka-review. Hindi talaga fully triangle. At titignan natin. Ayan. Naikakasa na siya mga ka-review. Hanggang dito. So, ikabit natin tong kanyang trigger hook. Ayan. At abot na niya ang trigger hook mga ka-review. Ayan. Abot na niya mga ka-review. So, ang gagawin ko na lang mga ka-review is kukurtihan ko yung kabilang side ng ganito. Ayan. Kasi hindi ko pa kinurtihan mga ka-review. Kasi ipapakita ko sa inyo kung paano. So, para sa procedure na to mga ka-review, gagamit ako ng blade cutter. Ayan. At ang part na i-blade ko mga ka-review is yung part na to dito. Hanggang dito. Ayan. Ang part na to dito. At hanggang dito mga ka-review. Ayan. Tapos, pag ganito rin. At dito rin. So, papakita ko na lang sa inyo mga ka-review. Kung gagawin itong procedure na to, dapat mag-ingat kayo mga ka-review. Baka kayo masugatan sa blade cutter, or dapat nakakatanda ang gumawa nito mga ka-review. Ayan. Ayan mga ka-review, successful. So, kortehan lang natin ng kaunti mga ka-review.
Ayan mga ka-review. So, subukan kong ilagay mga ka-review. Ito. Tingnan ko kung napipitin ba. Hindi siya nagpipit-in mga ka-review. Kailangan ko pa siyang kortehan dito sa ibabaw. So, eto na mga ka-review. At nagpipit-in naman siya mga ka-review. So, ayun mga ka-review. Naikabit ko na siya. At kumakasa naman siya mga ka-review. Ayan. Hindi nga lang siya naibabalik mga ka-review. So, itira natin siya. Ayan mga ka-review. Nag-click ang mga hook. Kaya siya tumira. Isa pa. Ayan. At last one. Ayan mga ka-review. Gumagana siya mga ka-review. Ngunit merong kaunting problema mga ka-review. Ang bibis niya mga ka-review, kapag umangat sila galing dito sa magazine, may chance na lumabas yung bibis niya mga ka-review papunta dito kapag naikasa siya. Kapag nakaganyan, yung bibis mga ka-review lalabas dito instead na magstay lang sila dito sa itaas mga ka-review. Ayan. Instead magstay lang sila dito, napupunta sila dito sa likuran kasi nga yung kanyang cylinder ay hindi na pine-prevent na pumunta dito ang bibis. So nagawan ko naman ng paraan mga ka-review para ayusin yun at ipakita ko sa inyo. Eto mga ka-review, yan, gumawa ako ng stopper mga ka-review. Yung plastic na yan, ito, ayan, stopper yan mga ka-review, para kapag ikinasa ko siya mga ka-review tulad nito, ayan, lalayo kasi ang kanyang nozzle mga ka-review sa part na to dito. Kaya ang nangyayari kapag aangat yung bibis ay napupunta sila dito sa likuran. Ayan, kapag umangat yung bibis mga ka-review. So ginawan ko siya ng stopper. Ayan, ayan siya, ayan ang stopper mga ka-review. Manipis na plastic lang yan mga ka-review, na dinikit ko gamit ang double-sided tape. Eto, ayan. So madali lang gawin yan mga ka-review at ipapakita ko sa inyo kung paano. So tanggalin ko muna to mga ka-review, itong ginawa kong stopper, para mas makita ninyo ang itsura nito. Ayan, ayan siya mga ka-review. Meron siyang parang circle dyan mga ka-review na nagkaroon ng mga slice para siyang pizza. So ito ang materials na ginamit ko mga ka-review. Ayan, plastic sheet siya mga ka-review, pero napakanipis at naigagalaw. Ayan, envelope yan mga ka-review. So gumupit lang ako ng square mga ka-review. Ayan, mga 1 inch na square mga ka-review on both sides. Ayan, so magkabilaan yan mga ka-review. Ayan, para may kakapalan din ang plastic sheet na gagamitin ko. So dikitan natin siya ng double-sided tape. So para makuha natin ang insakto na shape mga ka-review, i-measure lang natin siya ng paganito. Ayan, so sobra ito mga ka-review, sobra ang kanyang ibabaw, kaya kukurtihan ko lang. Ayan mga ka-review, tapos ko na siyang kurtihan. So magkaparehas na sila ng sides dito. Ayan, so para maipasok natin mga ka-review,
titignan natin kung saan natin siya kukurtihan para may pasok natin siya. So, kukurtihan natin siya sa part na to dito mga ka-review. Ayan. Ayan mga ka-review. I think sakto na siguro to. At hindi siya na ipapasok. So, kurtihan ko lang yung ibaba mga ka-review. Ayan, naipasok na siya mga ka-review. So, ang gagawin ko ngayon mga ka-review is gagawa na ako ng butas dito. So, ang gagawin lang mga ka-review is gawan natin siya ng straight line dito hanggang sa part na to mga ka-review. Hanggang sa part na yan, ang straight line. So, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, ang susunod na gagawin ay gagawa tayo ng cross mga ka-review. So, tupiin natin. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng cross. Ayan. Meron na tayong cross. At, ang susunod naman mga ka-review is gugupitan natin siya ng iba pang mga lines para magmukha siyang pizza mga ka-review. Ayan, pizza. Ayan. Tapos isa pa. Ayan. Dito naman. Ayan. Tapos, last one. Ayan, mga ka-review. Sakto na. So, para maidikit natin siya, mga ka-review, lalagyan natin siya ng double-sided tape sa kabilang side. Dito sa harapan niya, mga ka-review. Ayan. So, ipakita ko sa inyo. At ang paglagay ng double-sided tape mga ka-review ay hanggang dito lang sa cross na ginawa natin. Ayan, hanggang dyan lang. Tapos gupitin na natin. So, ayan na mga ka-review. Di na siya natatanggal. At, tignan natin. So, successful mga ka-review. Ayan. Ayos lang siya mga ka-review. So, ikabit na natin lahat mga ka-review. Tingnan natin kung gagana ba tong ginawa ko, bagong ginawa ko. So, eto mga ka-review, full mags, 8 rounds. Tingnan natin kung naititira ba lahat mga ka-review, kung wala bang bibis ang pupunta dito sa likuran. Walo. So, lahat sila mga ka-review tumira at napunta dito sa barrel chamber. Wala ni isa ang tumagos dito mga ka-review dahil yun sa ginawa natin na stopper. So, effective yung ginawa ko mga ka-review. Ayan. At finally, na i-repair ko na itong TGA at na i-upgrade pa mga ka-review. So, eto na siya mga ka-review. In-upgrade ko ang kanyang spring holder. Ayan. Scotch tape lang yan mga ka-review na pinaikot ko.
itong scotch tape. Ayan. Tas nagpipit in siya dyan mga ka-review. At wala ring problema kasi nagpipit in din siya sa air pump piston. Ayan. So madadagdagan ito ang power ng spring mga ka-review dahil sa lakas ng pressure. At ito mga ka-review, since wala nang magho-hold nito mga ka-review, napupush na lang ito ng basta-basta. Kaya ang ginawa ko mga ka-review ay nilagyan ko siya ng double-sided tape. Kaya ito. So, tingnan ko kung naikakabit ba siya. Sa paglagay nga pala nito mga ka-review, itong part na to mga ka-review, ayan, dapat nakababa yan mga ka-review sa paglagay dito. Ayan. So, ayan mga ka-review, dumikit naman siya. Ayan, mahirap na siyang i-push. Pwera na lang kung i-push mo talaga siya ng puwersahan mga ka-review. So, lagyan natin ang kanyang barrel. Kanyang maikli na barrel mga ka-review. Yan. Tapos ang kanyang air pump piston cylinder. Yan. At ang kanyang spring holder. So, mahirap na siyang ibalik mga ka-review kasi pressurized na ang spring. Kaya magdahan-dahan lang tayo para hindi titilapon. Ayan. Tapos ito. Ayan mga ka-review. Sa pagbalik ng kabilang katawan mga ka-review ay hawakan lang dito. Ayan. Paganyan. Para hindi siya titilapon or ma-deform sa loob mga ka-review. Ayan. Tapos dahan-dahan na bitawan. Ayan, nag-fit in na. So, tapos ko na siyang i-screw mga ka-review at ready na to for test firing. Ayan. At sa ibang video ko na lang ipapakita ang test firing nito mga ka-review. Abangan nyo na lang. At kung may natutunan kayo sa video na to mga ka-review at kung nagustuhan itong video na to, please comment down below and give this video a like. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para mabisuan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.